Alam niyo ba na ang unang dokumentasyon ng paggamit ng sign language sa Pilipinas ay noong 1590 pa? Ito ay mula sa isang paring Espanyol na nakakilala ng mga lokal mula sa Leyte na gumagamit ng sign language bilang uri ng komunikasyon. Nitong 2012, kinilala bilang national language sa instruksyon at pagtuturo ang sign language sa Pilipinas at 2018 naman kinilala ang sign language bilang opisyal na lengguwahe para sa mga deaf at mute nating mga kababayan. Ito ay kilala sa tawag na Filipino Sign Language o FSL. Ang FSL ay ang National Sign Language ng Pilipinas. Ito ay isang lengguwaheng visual na gumagamit ng kombinasyon ng facial expressions, hand and body movements, at mga gestures. Maaaring ang FSL ay mapagkamalang kapareho ng American Sign Language o ASL dahil sa mga kaparehong simbolo nito, pero mayroon itong pagkakaiba na natatangi sa mga Pinoy. Bukas naman ay ipagdiriwang ang International Day of Sign Languages. Ito ay isang selebrasyon na prinoklaman ng United Nations upang magbigay malay sa halaga ng sign language para sa ating mga kababayan. Magandang araw, Laguna. Ako si Roy. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan, at makabuluhang usapan lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang araw sa ating mga manonood live sa ating official Facebook page at YouTube channel dito sa Laguna TV. Samahan niyo po kami sa talakayan ngayong umaga sa pamamagitan ng pag-react, pag-comment at pag-share ng live stream ng ating programa. Ngayong episode na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang lugar, organisasyon at mga grupo na nagpo-promote sa paggamit at pananaliksik ng sign language bilang lengguwahe ng ating lalawigan. Para sa unang parte ng ating kwentuhan, tayo ay narito sa Santa Rosa, Laguna sa Full Life School for the Deaf Incorporated. Pag-uusapan natin kung paano ginagamit ng ating mga dakilang guro ang sign language bilang pangunahing pamamaraan ng pagtuturo sa mga estudyante. Makakasama natin ang mga kawani ng eskwelahan.
Unang parte pa lang po ito ng ating programa. Sa aming pagbabalik ay kakausapin naman natin ang mga estudyante nitong paaralan upang alamin ang kanilang mga kwento at experience sa paggamit ng Filipino Sign Language sa pag-aaral. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik ang Dito sa Laguna pagkatapos ng ilang mga paalala. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. Lubos na mga pangyarihan ng media kumpara sa inaakala natin. Lalo ngayong social media madalas na source of information. Pero paano nga ba kung maling balita na ang pinaniniwalaan mo? Kaya mo bang tanggapin na peke ito o paninindigan na lang bilang totoo? Fake news. Ito ay impormasyon na mapanlinlang na kalimitan ay nakakapinsala ng impresyon ng isang bagay o tao. Ito ay kalimitang gumagamit ng exaggerated titles upang makaakit na atensyon ng tao o mang-clickbait. Madalas na ipinapakalat ito ng mga misinformation army or trolls. Pero teka, false information lang ba ang tinatawag na fake news? Ayon kay Strategy and Research Director Claire Wardell, hindi sapat ang salitang fake news para matukoy ang iba't ibang issue sa likod ng mga maling impormasyon. Ang mga ito ay tinatawag na information pollution, kung saan ay sinasalarawan na tatlong uri ng impormasyon. Una, misinformation. Ito ang mga maling impormasyong pinapakalat ng mga taong wala naman talagang intensyon na makasama. Ikalawa, disinformation, kung saan ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ay may layong makasama. Ikatlo, malinformation, o mga totoong impormasyon na ipinapakalat ng mga taong may intensyong makasama. Ngayon na may ideya na tayo patungkol sa tatlong uri ng impormasyon, alamin naman natin ang mga halimbawa o uri ng maling impormasyon na makikita sa social media. Una na rito ang satire information na gumagamit ng humor para mangutya ng isang tao, organisasyon o isang polisiya. Nandyan din ang false context na gumagamit ng larawan or quote sa ibang balita upang gumawa ng bagong impormasyon na may ibang konteksto. Pangatlo, ang imposter content. Bale, ginagamit ang isang sikat na pangalan, brand, o logo para mapaniwala ang ibang tao na totoo yung impormasyong pinapakalap nila. Pang-apat, manipulated content. Dito ay minamanipula ang isang orihinal na impormasyon upang makapanloko. At pang-lima, fabricated content. Dito, buong impormasyon ay gawa-gawa lamang at dinisenyo para mapaniwala ang ibang tao na totoo ito. Kaibigan, iyan ang 5 uri ng maling impormasyon dapat nating labanan. Dapat nating tandaan na katotohanan lamang ang tanging sandata para labanan ng fake news. Kaya kahit tapos na ang eleksyon, ugaliin pa rin mag-fact check at alamin ang katotohanan sa mga kaduda-dudang impormasyon na makikita sa social media. Naway nakatulong sa inyo ang mga balitang hatid namin sa araw na ito. Hanggang sa muli! Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Muling nagbabalik ang Dito sa Laguna. Nandito pa rin tayo sa Full Life School for the Deaf at kanina ay inalam na natin yung kwento kung paano ito nagsimula at ano ang mga tinuturo dito sa paaralan. Ngayon naman, makakakwentuhan natin ang mga estudyante ng paaralan upang alamin ang kanilang istorya at experience sa pag-aaral gamit ang sign language.
Ayan, narinig na nga natin no, yung mga kwento at experiences ng ating mga mag-aaral sa paggamit ng sign language upang matuto ng yung mga karaniwang subject na itinuturo sa paaralan. Kaya napakahalaga na pagkakaroon nitong sign language. Mamaya naman ay pag-uusapan natin no, ang tungkol sa isang pag-aaral tungkol sa Filipino Sign Language. No? So exciting ito, pero wag po muna kayong aalis, magbabalik ang dito sa Laguna pagkatapos ng ilang mga paalala. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ano pre, kumusta? Nakascore ka na ba sa girlfriend mo? Kalma ka lang, pre. Finals kasi namin ngayon, hindi pa ako makascore eh. Tupe-tupe, tinan mo itong mga dumadaang to. Ganito mangyayari sa atin pag di tayo nagtino eh. Oo, nabili ko na yung diaper. Ano? Sabi mo kanina, medium size baby. Boss, kala ko makukuha ka ng buhay yung sahod ko. Eh, tuition na to ng anak ko eh. Kulang na kulang pa. Ma, sorry Kung ma. sana pag-aaral na ato pag patag-iingat ka. Sigurado ko ba talagang akin yan? Malamang, sira ulo ka ba? Kita mo ikaw yung boyfriend ko. Oh, pre, una na ako tumatawag si Jim. Teka pre, Uy, ano yung pre, tago mo nga yan. practice safe sex. Responsibilidad natin yan. Mabuti ng sigurado. Mag-ingat at magplano. Maskulado, mas kalkulado. Pagkain, ambagan, pamasahe, requirements, apartment expenses. Isa ka ba sa mga nahihirapan magtipid? Magkano ang weekly or monthly allowance mo? Anywhere between 1,000 to 2,000. Around 2,000 pesos. Sa tingin mo ba ito ay sapat? Yes po. Oo, labis-labis pa nga eh. Nakapagtipid ka ba? Kind of. Minsan ako, minsan hindi. Minsan hindi, minsan oo. Depende sa mga gastusin sa school. Ano yung pinakamahirap na bagay sa pagtipid? Kapag mainit kasi ang araw, tapos kunyari, uhaw ako, or meron akong nadadaan ng mga kantina, meron silang binibentang gulaman, ganyan. Yung pagka naglalakad ka tapos meron ka nakikitang gusto mong kainin. Kung ikaw ay isa rin sa estudyanteng nahihirapan mag-budget at magtipid, narito ang mga tips para sa'yo. Pag malapit lang ang pupuntahan, maglakad na lamang. Magdala ng baong tubig at pagkain. Matutong magkontrol sa sarili sa paggastos. Gumawa ng budget plan. Huwag kalimutan na unahin ang iyong needs kaysa wants. Magtipid para iwas gipit. Isang paalala mula sa impilang ito. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Nagbabalik pong muli ang Dito sa Laguna. Para sa ating susunod na segment, pag-usapan natin ang isang research tungkol sa Filipino Sign Language dito sa Pilipinas. No? Kasama natin sina Sir Mark Lexter de Lara at si Ma'am Ranzivel Marian Rojas Villanueva ng UPLB College of Arts and Sciences. Pag-uusapan natin ang kanilang naging research. No? Magandang araw po Sir Mark and Ma'am Ayan. No? Welcome po sa ating programang Dito sa Laguna. Sa mga hindi po nakakaintindi ng Filipino Sign Language, ang sinabi ko po ay, hello, ako si Mark. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ako po si Ayan, galing sa Institute of Physics. At nagpapasalamat po kami sa pag-imbita niyo sa amin na mai-share namin ang aming research. Ako naman po si Mark Lexter de Lara from the Institute of Mathematical Sciences. Thank you po sa pag-imbita. And so, unahan na natin yung question natin. No? So, Sir Mark and Ma'am Ay, nabalitaan namin na meron kayong ginawang research tungkol sa paggamit ng mathematics sa Filipino Sign Language. Pwede niyo po bang kaming bigyan ng background tungkol dito sa research na ginawa niyo? Okay. So tama ka po, no? Meron kaming research sa pag-develop ng isang system or isang mobile app for Filipino Sign Language recognition. So, layunin ng research namin na makagawa ng system na makakatulong sa deaf and hard of hearing community. Alam natin na kinikilala ang Filipino Sign Language as a National Sign Language via Republic Act 11106. And kaagapay dun sa batas na ito na
gamitin yung Filipino Sign Language sa mga opisina, ganyan. Pero sa kasalukuyan ay limitado pa lang yung implementasyon ng batas na ito. Kailan po nagsimula itong research niyo? Noong 2023, natapos ako ng dissertation ko sa PhD Mathematics. Yung ginawa kong dissertation ay about sa pag-develop ng isang machine learning classification algorithm na gumagamit ng persistent homology at tool in topological data analysis. Pagkatapos nun, naisip ko, saan ko kaya pwedeng i-apply? And isa sa mga naisip namin na application ay yung Filipino Sign Language Recognition. So based on our research, there are already about 466 million people under the deaf and hard of hearing community, and layunin or it's our objective to help us bridge yung To help the deaf and hearing hard of community. hearing communities. So bakit naman po Filipino Sign Language yung naisip niyong tutukan para dito sa research na to? Nakita po kasi namin yung gap sa technology na available para sa Filipino Sign Language. Of course, lalo na sa local context, no? Na marami ng studies para sa American Sign Language, pero konti pa lang para sa Filipino Sign Language. And bilang mga researchers, gusto namin mag-focus sa solution na culturally at linguistically relevant para sa Pilipinas. Ayun. So, Sir Mark and Ma'am Ayan, ano naman po yung naging proseso sa likod nitong research nyo? Paano nyo siya ginawa? Kumbaga, ano yung methodology? Anong step-by-step process na ginawa nyo dito? Sa una naming research, dalawa sa mga nauna naming research ay una, pag-recognize ng mga static images, and then pangalawa, pag-recognize ng mga sign language videos. So, una naming ginawa ay naghanap kami ng mga Filipino sign language dataset, okay? So, images and videos. And then, nag-apply kami ng mga machine learning algorithms para i-recognize yung mga images and letters. And then, in-apply din namin yung ginamit ko sa dissertation ko na persistent homology classification algorithm. It's a classification algorithm to recognize images and videos. So, to add to that, sa machine learning kasi, bakit kailangang magkalap ng maraming images and videos? Kasi sa machine learning, kaya siya tinawag na machine learning, tinuturuan mo yung machine to recognize those sign language images. So, magfi-feed ka ng training set. So, magfi-feed ka ng maraming images ng sign na to. For example, yung mga letters or greetings sa sign language. And then, sasabihin mo sa computer, ito yung corresponding meaning nitong mga images na to. And then, kapag na-train mo na yung iyong machine or yung iyong algorithm, pag nag-input ka ng panibago na data, alam na niya kung paano siya i-classify. So, yun yung goal talaga. Kapag mag-input ka ng iyong sign, eventually, ang goal ay, yun nga, ilalagay yung model mo doon sa web application so that kapag ginamit na nila, mag-input sila ng video or image nung sign, yung machine yung magsasabi kung tungkol saan or ano yung meaning ng sign na yun. Tapos idagdag ko din, meron na kasing mga sign language recognition na na-develop in the past. Karaniwan sa mga machine learning algorithms na yun, gumagamit ng convolutional neural networks or mga deep learning neural networks. Doon, ang process usually matagal. Kasi images, i-recognize siya. Dun sa ginawa naming research, meron kaming idinagdag na bago. So instead na buong images or videos yung ipapasok dun sa machine learning, ang ginawa namin, kumuha lang kami ng mga key points, halimbawa yung tips ng fingers and so on. Tapos, yun na lang yung i-input or yung movement ng mga key points na yun na lang babasahin dun sa machine learning. So,
ginawa namin siya para parang mas mabilis yung pag-recognize. So bukod po dito sa machine learning na naging output ng inyong research, meron din po bang, kumbaga, ay parang application na magta-translate nung sign language into yung sinasabi niya na yung meaning nito? Yun kasi yung eventually ay goal nung app. Sa kasalukuyan, meron na kaming app or algorithm that can recognize static sign language alphabets. And then, na-extend na rin namin siya into videos. In particular, there are 105 words na kaya namin, words and phrases na kaya naming i-recognize. Okay, so malaki na po pala talaga yung naging output nito kasi ilan pa? 105 characters na po yung na words and phrases. Words and phrases. 24 na static images or letters, and 105 words and phrases. Okay. So, bukod po dun sa words and phrases, may symbols din po ba na de-detect dito sa inyong research? Yung letters, no? Yung letters. lang. Okay. So yung dun sa words and phrases, yung mga usual greetings like good morning, months of a year, Okay. mga ganun, colors, ayan, So, days. gano'n naman po kahalaga yung itong datos na to, yung mga nakalap nyo itong datos sa FSL community? Sa tingin namin, mahalaga ito para makapagbigay ng digital tool na pwedeng gamitin para sa learning at accessibility. So for example, dito sa Laguna or sa iba pang community, pwedeng magamit ito sa education sa deaf students, sa customer service para mas maayos ang pakikipag-usap, and para din sa awareness campaigns para sa maraming taon para matuto sila na gumamit ng Filipino Sign Language. Ayun. So, ano naman po yung susunod na step para dito sa research nyo? Nabanggit nyo po na meron na kayong app na nasa pipeline. So, pwede nyo po bang i-expound pa yung itong next step nyo? So, sumulat kami ng proposal sa Intelligence System Center ng UP para magkaroon kami ng pagkakataon na ma-develop into a full-blown mobile application yung research namin. Gusto rin namin na ilagay dun sa research na hindi lang siya magagamit ng mga hindi sanay gumamit ng sign language, pati na rin dun sa mga kapamilya ng mga members ng deaf and hard of hearing community na kung gusto nilang matuto or kung yung mga yung ordinaryong tao gusto nilang matuto at makipag-usap sa mga marunong mag-sign language, pwede nila itong magamit. So, ano naman po yung mensahe nyo para sa mga may interest dito sa research nyo or may gusto pang i-expound or pagpatuloy itong research nyo? At ano po yung pwede yung message sa kanila? Sa Pilipinas, konti pala yung nag-aaral ng Filipino Sign Language Recognition. And hinihikayat ko yung lahat, yung mga nag-aaral ng machine learning, ng mathematics, ng computer science, na magandang ipagpatuloy nila or pumasok din sila sa pag-research sa Filipino Sign Language Recognition. Mas maraming tao ang interested na matuto about sa sign language, mas ma-develop yung mga technologies sa Filipino Sign Language at mas ma-bridge natin yung gap sa pag-include sa kanila sa society. Ang pag-aral po ng sign language, lalo na ng Filipino Sign Language, ito ay hindi lang tungkol sa communication, ito ay tungkol din sa inclusion at respeto sa ating deaf community. So, kung meron pong mga interested, pwede po kayong makipag-ugnayan or makipag-collaborate sa aming research group. And malaking tulong po ang bawat effort para gawing mas accessible ang ating ang pag-aaral tungkol sa sign language para sa ating lipunan. Ayan. So, maraming salamat po, Sir Mark and Ma'am Ayan. I'm sure naging magandang first step itong research niyo sa pagkilala sa Filipino Sign Language dito sa ating bansa. Ayun. So, maraming salamat po at mabuhay po kayong dalawa. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Ngayong araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang sign language
hindi lang bilang paraan ng komunikasyon, kundi bilang tulay patungo sa mas inklusibong lipunan. Mula sa dedikasyon ng mga guro at sipag ng mga estudyante ng Full Life School for the Deaf hanggang sa makabagong pananaliksik ng ating mga researchers sa UPLB para sa mas epektibong paggamit ng FSL, malinaw na malayo na ang narating ng ating komunidad sa pagpapalaganap ng kamalayan at suporta sa deaf at hard of hearing nating mga kababayan. Ang sign language ay patunay na ang komunikasyon ay walang hadlang kung may bukas na isipan, malasakit at teknolohiyang nakatuon sa kapakanan ng lahat. Naway magsilbi itong paalala na may tungkulin tayong lahat na pakinggan at unawain ang isa't isa sa anumang anyo ng wika. At dito na po nagtatapos ang isa na namang episode na punong-puno ng masaya at makabuluhang impormasyon. Tandaan na maaari pa ring mapanood ang episode na ito dito sa ating Facebook page at YouTube channel at dito sa Laguna TV. Siyempre, i-follow nyo rin kami sa aming Instagram at X accounts at dito sa Laguna TV. Muli ako po si Roy. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Magkita-kita tayo muli next week para sa magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna.